Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tulad ng alibughang anak, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na piging. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Josue. Noong maaraw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan at pagkaalipin ninyo sa Ehipto." Samantalang nasa Gilgal ang kapatagan ng Jericho ang mga Israelita. Ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon at 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing yaon, sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil ang pag-ulan ng mana, kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya.
Pagkat di nabigo ang pag-asa nila, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya ang akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako, upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos sa Kanyang kaibigan, sa pamamagitan ni Kristo, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan, upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya.
kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabangguya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabangguya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabangguya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo na ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay at tinatawag din po natin ang linggong ito na Laetare Sunday, meaning rejoice, magalak. At narinig natin sa ating mabuting balita ang talinghaga patungkol sa alibughang anak. At ang mensahe ng talinghagang ito ay ang kagalakan ng ama sa pagbabalik ng kanyang anak na sabi namatay na, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Isang kagalakang nagmumula sa pagbabalik. Kaya nga ang panahon ng Kwaresma ay isang panawagan sa ating lahat na makipagkasundo sa Diyos. Kapag tayo ay nagkakasala, tandaan po ninyo, laging mayroong nasisirang ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Kapag tayo'y nagkakasala, uulitin ko, hindi ka lang nagkasala sa tao, nagkasala ka rin sa Diyos. Hindi ba't ang dalawang mahalagang ginagawa ng isang mananampalataya, ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. At sa tuwing tayo ay nakagagawa ng kasalanan, itong dalawang bagay na ito ang ating nalalamatan at nasisira pa nga. Kaya sa pakikipagkasundo, lalo't higit sa sakramento ng kumpisal, hindi lang tayo ibinabalik sa Diyos na nagpapatawad sa atin, bagkus tayo'y binibigyan muli ng pagkakataon na magkaroon ng panibagong buhay. Kapag kayo po'y nangumpisal, hindi ba't ang pakiramdam, bago kayo mangumpisal, para bang ang bigat-bigat ng kalooban? Para bang wala ng pag-asa? Para bang ang lahat hindi mo nakakayanin? Pero pagkaraan na matanggap mo ng absolusyon na ibinagawad ng pari at ngayoy pinatatawad kita sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo, para bang ang lahat ay gumagaan. Kaya sa iyong pakikitungo sa Diyos, gayon din sa pakikitungo mo sa kapwa, para bang nagkakaroon ka ng panibagong lakas at pag-asa. Yan ang naidudulot ng pagpapatawad ng Diyos. Paghilom. Hindi ba't kapag nagkakasala ang tao, katulad ng naganap sa anak na nagwaldas ng kanyang kayamanan, hindi ba't nang siya'y nalayo sa ama, ano ang nangyari sa kanya? Naghirap siya. Pansamantala, nagpakasasa siya sa kayamanang galing sa ama. Pero ang kasiyahang iyon ay pansamantala lamang. Tandaan po natin, anumang saya malayo sa Diyos, pansamantala at magdadala sa iyo sa kapighatian. Hindi ba? Kapag pinag-uusapan natin ng biyaya, ang ating naiisip ay ang Diyos, sapagkat ito ang katotohanan. Ang biyaya ay nagmumula sa Diyos. Kapag ikaw ay lumayo sa Diyos dahil sa pagkakasala na iyong ginagawa, maliit man o malaki, yung biyayang iyon, hindi mo natatanggap ng lubusan. Amen? Kaya makikita po natin, ang kapighatian ng tao dulot ng kasalanan ay hindi nanggagaling sa Diyos. Yung paghihirap mo ay dahil sa pinili mo, dahil sa mas pinili mo ang kasalanan kesa ang makapiling ang Diyos. Kapag tayo'y nalalayo sa Diyos, nawawala ang tunay na kaligayahan. Dahil ang lahat ay pansamantala. At diyan tayo madalas nadadali ng demonyo. Ang demonyo, ibibigay sa iyo, iaalok lahat sa atin, ang lahat ng tila maganda, masarap at mabuti. Pero sabi ko nga po sa inyo kanina, anumang masarap, masaya at maganda na hindi galing sa Diyos ay pansamantala lamang. Kaya magigising ka isang araw tulad ng pagkamulat ng anak. Nakita niya noon, nagpapakasasa siya sa mga babae, sa sarap ng buhay, sa dami ng pera. Pero ngayon, mas kawawa pa siya kesa sa inaalagaan niyang mga baboy. Pero ano po ang good news? Kaya po tayo dapat magalak sapagkat ipinapaalala sa atin na tayo'y may Diyos na mapagpatawad. Kung ang tao ay waldas sa kanyang katigasan ng ulo, kung ang tao tulad ng alibughang anak ay madalas na lumalayo sa Diyos at natutukso, mayroon tayong Diyos na mababalikan at laging handang tanggapin tayo. Alam niyo po, very dramatic yung tagpo na ang anak ay bumalik sa ama. Bakit? Gusto ko pong tingnan po ninyo yung nangyari. Sino po ba ang unang nakakita sa nagbabalik na anak? Yung katulong? Hindi. Yung kapatid? Hindi. Ang ama.
natanawan na siya ng Ama malayo pa lamang. Ibig sabihin, ang Ama palagi ang naghihintay sa pagbabalik na ito ng anak. At isa pa pong gusto kong makita po ninyo ay ang pag-asa na naroon sa Ama na ang lumayong anak isang araw ay babalik sa Kanya. Hindi ba't ang Diyos alam niya babalik ka? Tayong mga makasalanan, wala naman ho ditong perfect. Lahat po tayo'y makasalanan. Pero alam ng Diyos, babalik at babalik tayo sa Kanya. At sa araw na iyon, siya pa ang unang-unang sasalubong sa atin. Hindi ka mapapahiya. Hindi ba't nakita natin ang kalooban ng anak, hindi na ako karapat-dapat. Ganoon kapag tayo'y nagkakasala, nawawala na yung confidence natin. Nasisira ang ating loob. Nawawalan tayo ng tiwala sa sarili, kahit na ang pagtitiwala sa Diyos. Iniisip natin kapag tayo'y nagkamali, hindi na ako tatanggapin. Hindi na nila ako mamahalin. Posible yan sa tao. May mga taong kapag nagkamali ka, hindi ka na talaga tatanggapin. Ituturing kang basura. Puputulin na ang lahat ng ugnayan sa iyo. Pero tandaan mo, may Diyos na kailanman ay hindi ka tinitingnang basura. May Diyos na hindi tumitingin sa iyong maruming nakaraan, bagkus meron tayong Diyos na laging nakatanaw sa hinaharap natin bilang mga nagbabalik loob sa Kanya. Kaya, ang Panginoon makikita natin sa pagyakap din na ginawa ng Ama. Bakit? Dahil sinasabi na kapag ka daw ang anak, ayon sa Jewish tradition, ay humingi ng mana sa buhay pang magulang, pwedeng parusahan. Papatayin sila sa pamamagitan ng pagbato. Bakit nagtatakbo ang Ama? Sabi ng mga maalam at nag-aral patungkol sa banal na kasulatan, hinahabol niya ang kanyang anak upang maiwasan ang kanyang kapahamakan. Tumakbo siya at agad-agad niyakap upang walang sino man ang maaaring sumakit pa sa kanyang anak. Mga minamahal na kapatid, makipagkasundo tayo ngayon. Sa panahon ng Kwaresma, oo, malapit na. Ilang sandali na lang, matatapos na ang ating pagdiriwang at tayo'y magdiriwang ng tiyak ng muling pagkabuhay ng Diyos. At siguraduhin natin na huwag nating masayang ang mga pagkakataong nalalabi. Lumapit tayo sa Ama. Huwag ka nang magdalawang isip. Umuwi ka na sa Kanya at matatanggap mo ang karangalang muli ng matawag na Kanyang anak. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga uli nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa maawaing Ama ng kanyang pagpapatawad at pag-ibig ay matagpuan ng lahat ating isamo. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Para sa simbahang binubuo ng mga banal at makasalanan, upang siya ay maging tanda ng pakikipagkasundo, awa at pag-asa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Para sa mga pari, upang tulad ng pagtanggap ng Ama sa nagbabalik loob na anak, malugod nilang tanggapin ang nagsisising makasalanan sa sakramento ng kumpisal. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Para sa mga makakalaban sa politika, upang maging mahinahon sila sa panahon ng kampanya, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Para sa lahat ng Kristiyano, upang ang pagpapatawad ng Panginoon sa kanila ang magbunsod na patawarin din ang kanilang kapwa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Para sa ating natitipon, upang tanggapin natin ang mga itinakwil ng lipunan at bigyan sila ng pag-asa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Para sa mga yumao, upang sila ay makapiling ng Diyos at makamit ang buhay na kanyang kaloob, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Amang mapagmahal, niyayakap mo ng may pagpapatawad ang mga nagbabalik loob. Tulungan kami na muling makabalik sa iyong kalinga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, lakas loob tayong tumawag sa Ama. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa paggawad ng pagbabasbas sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Tungayan ang mga dumudulog sa iyo, O Panginoon, at alalayan ang mahihina, pagkalooban ng buhay sa pamamagitan ng iyong di nagmamaliw na liwanag ang mga lumalakad sa anino ng kamatayan at dalhin mula sa masama tungo sa kabutihan ang mga naligtas ng iyong awa. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayo at ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at ihatid ang kagalakan ng pagpapatawad ng Diyos. Salamat sa Diyos.